Kabahan na ang NBA, dahil malapit nang ma-realize ni Kai Sotto ang kanyang NBA dream. Next year ay makikita na nating magkakatapat sina Kai Sotto at Jalen Duren ng Detroit Pistons. Si Jalen Duren kasi ang NBA big man prototype na hinahanap ng lahat ng mga NBA teams. 6'10" player who can put the ball on the floor. Very fast, can pass, defend and score. Compared kay Kai Sotto ay napakalayo ni Kai Sotto in terms of quickness and speed. Kaya nahihirapan si Kai Sotto sa kanyang pagpasok sa NBA. And this is Ginulat ang Mundo 2.0. Ang tanong paano na ang NBA dream ni Kai Sotto, when the fact remains hindi talaga makukuha ni Kai ang speed and quickness ng mga undersized big men sa NBA katulad ni Jalen Duren. Kaya sa tingin ko, ay mas mabuti pang mag-concentrate na lang si Kai Sotto sa kanyang power and strength, while maintaining his present speed and quickness. Ito ang pinakamalaking challenge ngayon ni Kai Sotto, na magiging mas lumaki pa ang kanyang katawan at lumakas. At the same time hindi mawawala ang kanyang speed, athleticism and jumping ability. Hindi lang kay Kai Sotto ang malaking challenge dito. Crucial rin ang kanyang mga trainers kung papaano nila matransform si Kai Sotto. Kapareho ng ginawa ng Thunder kay Chet Holmgren, na lumakas pa ng todo, at ng Spurs kay Vic Wembanyama, na kung saan in just a matter of months ay napakalaki na ng katawan. Pero kapag nakakatapat ni Kai Sotto si Jalen Duren, ay siguro hindi naman magkakalayo ang kanilang laro. Mabilis lang talaga si Duren, dahil he is only 6'10" while Kai Sotto is 5 inches taller. Kaya hindi rin natin masisiguro kung sino ang mananalo. Ang importante ngayon sa basketball career ni Kai Sotto ay ang pagpapagaling. Dapat talaga ay ma-fully healed muna ang kanyang sakit sa likod, bago siya sasabak muli sa matinding bakbakan. Lumipad na naman si Irhens Abando sa Korea, at umiscore ng 17 points in 35 minutes of action, at nakakuha pa ng 7 rebounds. Sinimulan ni Irhens Abando ang kanyang scoring sa isang impressive rebound at putback. At back-to-back pa, mukhang replay lang, rebound plus turnaround putback. Nakakuha pa ng isang block. At dito na nag-import mode si Abando, two-handed dunk. Parang import talaga, grabe, pinakain ng alikabok ang bantay. Hindi lang puro dunk, may pa-jump shot pa. Bumira pa galing sa labas. At bigla na lang sumulpot at sinungkit ang rebound. Swak pa ang tira sa tres. At napasayaw ang mga fans. Samantala, ang kakaibang buzzer beater ni Chet Holmgren ang pumersa sa overtime laban sa Warriors. It's beyond doubt at this point. And there's that red light going off. Na nagtapos sa pinakamahusay na laro sa kanyang young NBA career. Nakakuha si Chet Holmgren ng pinakamataas na 36 points habang pinamunuan niya ang Thunder sa panalo nitong Sabado. Hindi lahat ng players ang may kakayahang makapasok sa isang buzzer beater shot na siyang nagdadala sa koponan para sa isang overtime. At ito ang nagawa ni Chet Holmgren sa dulo ng laro para pwersahin ang overtime laban sa Golden State Warriors. As a 7'1" center, kailangan ni Chet Holmgren na maging mabilis para makalihis sa likod ng screen at makarating sa corner.
His footwork had to be perfect enough to execute in front of the sideline. Kailangan niya magkaroon ng 7'6" wingspan para itaas ang bola at malampasan ang mga outstretched arm ng Warriors defender na si Andrew Wiggins. At dapat ipakita niya ang bilis ng kanyang mga galaw at tapang na walang kakupas-kupas. At hindi natin kalimutan na si Chet Holmgren ay naglaro pa lamang ng 13 games sa kanyang NBA career. This belief, it just seemed crazy. I feel like a movie in this moment. Hats off to Chet. Hell of a shot. At yan ang sabi ng Thunder guard na si Shai Gilgeous-Alexander tungkol sa shot ni Chet Holmgren. At ang nakakamanghang tira ay naging tatak na highlight sa highest scoring performance ni Chet Holmgren's young career, na merong 36 points, 10 rebounds, 5 assists and 2 blocks sa 14 for 22 shooting, kabilang ang 2 of 7 from behind the 3-point line. Sa isang 130-123 overtime na kanilang panalo laban sa Golden State Warriors. Siya ang unang rookie mula kay Luka Doncic noong 2019 na nakagawa ng hindi bababa sa 35 points, 10 rebounds and 5 assists sa isang laro. Ang final na 3-pointer sa laro ang kumuha ng atensyon. But Chet Holmgren dominated on the interior all night against the smaller Warriors bigs. 10 of his 14 field goals came in the paint, kung saan ginamit niya ang kanyang tangkad at haba at ang kanyang galing upang makascore sa iba't ibang position. Isang aspeto na nakita ni Thunder coach Mark Daigneault ay kung gaano kagaling na ginamit ni Chet Holmgren ang mga mismatches pagkatapos ng mga switches sa kanyang advantage. Kahit na pinatunayan niya na kaya niya si Chris Paul matapos nakagawa ng isang jump hook sa harap ng 6-foot guard, 2 gabi matapos ang isang video clip na nag-viral na nagpakita kung paano pinigilan ni Chris Paul si Chet Holmgren. The Warriors play small. They're switching a lot. The advantage isn't going to be in my hands if I'm trying to be all pretty on the perimeter all night long. I can't have too much pride. I guess to get in there and get dirty, whether it's getting touches in the paint or even fighting on the glass. At yan ang sabi ni Chet Holmgren. Ito ang pinakabagong ebolusyon sa kakaibang simula ng career ni Chet Holmgren. Walang manlalaro sa NBA, lalo na sa isang rookie na may taas na 7 foot, ang nag-average ng hindi bababa sa 17 points, 7 rebounds, 2 assists and 2 blocks sa isang buong season. Pagkatapos ng laro nitong Sabado, nasa 17.1 points, 7.9 rebounds, 2.8 assists, and 2.2 blocks si Chet Holmgren. At ang 21-year-old na si Holmgren is only getting better. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.